Magandang umaga po sa ating lahat. At sabihin po natin, thank you Lord. Thank you, Lord. At ako'y nagtagumpay sa araw na ito. Isang malakas na po, thank you Lord. Thank you, Lord. At ako'y nagtagumpay sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. Ang susi po natin ngayon ay through the prayer language of the Spirit, I can know God's best way for me. Bago po tayo dumako sa susi, hayaan po natin ang salita ng Diyos ang pumailang lang sa lugar na ito. Buksan po natin sa John 3. Tinignan ko subay, nagtagumpay talaga. Maraming salamat sa ating Panginoon. You've been so good to us. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. John chapter 3, verse 1 to 7. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, na ibig sabihin guro. Nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng karihan ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng muli, ipanganak ng tubig at ang Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan niyang kayo'y ipinanganak na muli. Except a man be born again, we cannot see the kingdom of God. Hindi natin makikita kung wala tayong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At kung hindi natin accept God as our Savior, confess our sin. Paano tayo magkakaroon ng malalim ng kapag tayo ay nalayo sa Panginoon, alam natin ang susi? Confess our sin and accept God as our source, our healer. At kapag tumating ang time na yon, dapat tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas. Tayo ay igagay niya. Igagay niya tayo, maiiba ang laman ng ating isip, maiiba ang laman ng ating puso. At kapag nabago yan, makikita natin ang ating ginagawa ay patungkol sa Kanya. Sinong naniniwala sa inyo na ang Diyos ay nag-uutos? Taas niya ang kamay. Nag-uutos ba ang Diyos sa panahon ngayon? Taas po ang kamay. Amen na po. Maraming mga lingkod ng Diyos na naranasan na sila'y inutusan ng Diyos. At
pakiramdam kapag yung will ni Lord sa ating buhay ay sinunod natin. Alam po niyo nung Monday, kinilos kami ng Panginoon upang umayo kay Ate Manet sa Subay. Napakatagal na po noon na lumagay sa puso ng aking asawa. Matagal na po, siguro months nakalipas. Subalit, hindi namin nahakbangan. Subalit, naglagay ang Diyos, hindi kami mapakali. Hindi mapakali ang aking asawa dahil siya ang inutusan. Kaya nung Lunes, nilakaran namin sa presensya ng Diyos. At alam niyo ba kapag ang utos ay sunod natin, iba yung pakiramdam, iba yung iyong nasa loob, napakaligaya mo. At sa aking kaligayahan, lahat ng aking nararanasan, i-share ko sa aking mga anak. Even a simplest thing. Kahit napakaliit na bagay, kinuwento ko sa kanila para makita nila. Napakaligayang, sabi ko nga, pasensya na kayo. Masyado akong. Subalit iba ang kaligayang inilagay ng Diyos sa ating puso kapag ang Diyos ang nag-utos. Sabi nga, kapag ang utos ng Diyos ay ating sunod, buhay na walang hanggan ang Biblia pagkakalob sa atin. Kaya nga po, ang Diyos ay nag-uutos kahit sa panahon ngayon. At alam niyo po ba, ang ating Oral Roberts na ito, lingkod ng Diyos, siya ay inutusan ng Diyos. Sabi niya, when I began to build Oral Roberts University back in the early 60s, I was confronted with 2 or 3 limitations. One, my own inability. I didn't know how to build it, but God told me to build it. Nag-utos ang Diyos sa buhay ng Pastor Oral Robert na ito. Ipagtayo mo ako ng Oral Robert University. Now, I didn't know how to build it, but God told me to build it. Now, are you going to do something that God tells you to do when you don't know how? Hindi niya alam kung paano itatayo ang Oral Robert University. At sa pangalawa, God told me to build the university out of the same ingredient. He usually made the word, and He made it out of nothing. Out of nothing, nag-utos siya. Out of nothing. May waga ang buhay. Minsan utusan ka sa panahon ikaw ay wala. Titingnan ang ating pananampalataya kung tayo ba'y susunod sa kabila ng tayo may limitasyon sa ating isip. And He made it out of nothing. So He told me to build Him a university and to build out of nothing. This may sound funny to you, but believe me, it wasn't funny to me. Just after I was healed and confronted at the age of 17, God said me, someday, you are to build me a university. You are to build it on my authority, sa aking kapamalan, and on the Holy Spirit. And on the Holy Spirit, tandaan po natin, tayo ay may spirito, tayo ay may soul, kaluluwa, na nabubuhay sa ating katawan. At sabi nga, and on the Holy Spirit, you are to build in my authority. At the age 17, I didn't even know the meaning of those words. Hindi niya maintindihan sa edad ng ngayon 17.
hindi niya maintindihan ang utos ng Diyos sa kanya. Who never finished senior in college was to build God a university on His authority on the Holy Spirit. Subalit, alam niyo po ba, ang ginawa ni Oral Roberts, sumunod lang siya. So in 1947, God trust me into a healing ministry. Pinasimulan siya ng healing ministry that spread all over the world. He gave me a concern for people, appealing for them. Natupad na yung vision ng mother niya. God bless the world through you, Oral. At sa pasimula ng healing ministry niya, doon siya nagpasimula. How do I build a university? I ask. I'm in a healing ministry. My ministry is even put down by educators. I'm at the lowest rung on the ladder. I was kept up my studies. I finished 3 years, but I never graduate. And now, I'm going to build a university. And I don't even know what one really is. I'm just reasonably intelligent man. And I have a gift of God in my life to win soul, to pray for the healing of sick humanity. And that all I have. Yun lang ang meron ako na binigay sa akin ng Diyos. Nakapagpapagaling ako na may sakit sa pamagitan ng ating Panginoon. Yun lang ang meron siya. But God said, your time has come. Dumating na ang panahon para sa kay Oral Robert. Build me a university. Build it on my authority and on the Holy Spirit. Walang nakaintindi sa kanya. Nobody understood me when I said I was to do this. And nobody believed it. I could do it. Walang naniwala sa kanya na magagawa niyang magtayo ng Oral University. Sa aking puso, sinasabi ng Diyos, magtayo ka ng Oral Roberts University. Build a university and build it on the authority of God and on the Holy Spirit. Sa aking puso sinasabi, yes, susunod ako, Panginoon. Subalit ang kanyang mind, nagsasabi, ayoko. Ganun tayo din po ba? Kapag nag-utos ang Diyos, may magtatalo dyan. At alam niyo po ba, na-share ko kay Ate Manet, naranasan ko ako yung utusan ng Diyos nung panahon ng sa aking kapatid. At alam ko sa sarili ko, ang Diyos ay nag-uutos. At masasabi ko to sa inyo, nung time na yun, sabi sa akin, pumunta ka sa inyong kapatid, alas 9 po ng gabi yun. 7 pa lang, hindi ako mapakali. Inalangin mo, ibahin ang awit 91 sa kanilang bahay. At ako in-ignore ko, hindi ako matulog. Ganun pala kapag nagputos ang Diyos at hindi mo sumunod. Parang may kulang. Ayun po. So si Oral Robert, nagtatalo ang kanyang mind, ang kanyang isip. Subalit, now, have you ever had this experience on your heart saying to God, yes? Minsan tayo nag-yes. Sasabihin ng ating puso, no, hindi ko kaya. Lord, hindi ko kaya, nakakaiya. Minsan may pagtatalo tayo gano'n sa ating isip at ang ating mind. Subalit,
mas makapangyarihan ang ating mind. Kaya sinasabi, our battleground is in our mind. Dito nangyayari yung nakikipagbaka tayo sa spirito, sa ating mind. You see, we had no land. Wala tayong lupa. Walang campus sa pagtatayuan, walang building, walang estudyante. And is going to build a university. Di po ba? Nalimitahan ang kanyang mind. Walang lupa na pagtatayuan. Walang estudyante. Walang mga guro. Lahat ay dumating sa kanyang isip. No wonder the skeptics and the builder, even my own intellectual was saying, you don't. Minsan sasabihin sa atin, hindi natin kaya. But thank God for the baptism of the Holy Spirit. Like go to pray with the Spirit. At alam niyo po ba, yung ating mga matatanda sa iglesia, kapag yung mga pray, yung mga nagtangs na sila, pray in Spirit, nagtatang sila, sasalita sila ng iba't ibang wika. Nalam niyo po ba napakalaga ng pagsasalita ng iba't ibang wika? Tayo nagagawa, pero may takot sa atin. May takot. Subalit, ang isang naunawa kung magkaroon tayo ng intimate relationship with God. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Dahil ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Buksan po natin sa Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Verse 14 to 15. Sundan na lang po ninyo ako. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu. Tatakwat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Ano nga ito? Manalangin ako sa espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Prayer in spirit. Kung paano ang ating pong susi ngayon, through the prayer language of the Spirit, I can know God's best way for me. I would first pray in tongues. Pagsasalita ng iba't ibang wika, mahalaga po ito. Alam po ba niyo yung karanasan ng ating Pastora Oclet? Nung siya ay mag-i-enroll sa kanyang doktor na anak, yung tuition ay nawala. May nakanakaw sa kanya. At alam niyo po ba ang ginawa niya? Nag-prayer, nag-tongues siya. Nanalangin siya ng iba't ibang wika. At alam niyo po ba, hindi siya tumigil. Habang siya nagtatangs, alam niyo po ba, yung magnanakaw, sinanguling pera. At sabi ng magnanakaw, tumigil ka na. Tumigil ka na. Siguro nabibigay. Yun po yung power. Yung prayer, yung power of prayer natin. Na nagbibigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo magtagumpay. One day, I was walking across a piece of pasture land at the edge of Tusa, which hopefully would someday be the campus of Oral. Habang siya'y naglalakad, I was praying with my understanding. Nananalangin siya na may unawa. That is in my own language. And getting nowhere, my mind was saying, no, 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 no. You can do this. Sa kanyang mind, sinasabi, hindi ko kaya.
hindi ko magagawang magtayo ng Oral Robert University. Then I shifted my will and began to pray in tongues. And my heart began saying, habang siya nagsimula manalangin ng iba't ibang wika, alam niyo po ba dumating sa kanya? Yes! 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 You can. Kaya mo. You will. You can. You will. Kaya mo at may mapangyayari ito. Then his knowing was transferred for my understanding. It came out on my belly. My inner man. Minsan tayo pagka dumadating tayo sa panahon na ganito, iba-iba nararamdaman natin. Iba ang nararamdaman niya nung panahon yun. It came up like a river. It came up into my mind. And so, my mind began to blossom, to sharpen, to come alive to what God was saying to me. Naintindihan niya ang inuutos ng Diyos sa kanyang buhay. Gaano man ang pakikibaka niya sa kanyang isip, sa kanyang puso, kung paano tinuturuan siya ng Diyos. All at once, believe me, friend, when I say this, I understood enough to be in a university. I didn't understand all the details. Minsan tayo nag-yes, hindi pa natin alam yung mga detalye. Hindi ko kaya magtayo ng Oral Robert University. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Wala tayo lahat. At minsan tayong tao, limitado ang ating mind. Minsan sasabihin na, hindi ko kaya magpatayo ng ganito. Subalit alam niyo ba, pagka inutusan ka ng Diyos, siya nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Titingnan lang tayo kung paano tayo magpapasya, kung paano lang tayo susunod. At maging sa araw na ito, baka meron sa atin umunos, ay hindi na lang ako sisimba. Yun ang sinasabi ng ating katawan, ng ating puso, pero yung sinasabi ng ating isip, sayang ang salita ng Diyos. Laging may pakikiba ka. Kaya nga po ako'y natutuwa, wala na po nagtatanong, may samba po ba ngayon? Kaya tayo ay nagtagumpay sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. All at once, believe me, friend, when I say this, I understood enough to build a university. I didn't understand all the details, but I understood the basics. I saw that this healing ministry had been born for a purpose. Pinasimulan siya ng healing prayer ministry. At alam natin kapag at alam niya may purpose si Lord, bakit yun ang pasimula sa Kanya? Including praying for people, bodies, and soul. But much more, it was a ministry to the totalities of men. Men's need, ipangailangan ng tao. Kaya nga po tayo bilang tao, bilang tayo mananampalataya, kapag ang utos ng Diyos, gaya nga niya sa Bulacan, at tayo napaloob doon, alam po ba niyo, maraming kaluluwa ang tumatanggap sa Kanya, sa ating Panginoon. Maraming sakit ang gumagaling. Maraming inaalian ng dyablo na nakakalaya. Maraming mga pilay ang lumalakad because of God's will. Yun ang kalooban ng Diyos sa atin. It was a ministry to the totality of men's need. I saw that God could reintegrate the total personality of man. I saw that we could create a
higher education for your sons and daughters, and mine, through which they would be educated. May plano ang Diyos bakit gusto niyang ipatayo yung Oral Roberts University. In mind and in the body, they would get a total education for the whole man. I saw it. Nakita niya at naunawaan niya. Today, Oral Roberts University is the reality and growing all the time, including its graduate school, and fully accredited. Malawak na po ang Oral Roberts University na inutos ng Diyos sa kanya. And the dream for it was only begun. Nangyari. School of Medicine. Kompleto po. Dentistry and law are on the drawing board to open by 1978. 3 years pa lang ako. This school with the undergraduate school, the School of Business, and the School of Theology will round out the original dream God gave me for the university, na para maabot ang bawat isa sa atin. It is all the world to me. It's 500-acre campus. It's 18 major buildings. It's carefully selected students from all 50 states and 40 countries. Ganun na po kalawang ang Oral Roberts University. It's highly qualified faculty, filled with the Holy Spirit. Yun po ang mahalaga. Kapag tayo sinasamahan ng Holy Spirit, nothing is impossible. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Yun ang mahalaga. Kapag tayo sinasamahan ng Holy Spirit, we can do all things by Christ Jesus. The wonder of Oral Roberts University goes far beyond me as a man or any other. It is at the heart of God, calls to take His healing power para maabot ang lahat ng mga nangangailangan. To this generation and to those to come, lahat ng mga pumaparoon, raise up your student to hear my voice. He said to me to go where my light is dim. Doon sa mga natitiliman, ipakilala mo ang aking mga salita. Ituro mo ang mga bagay-bagay patungkol sa akin, sabi ng Panginoon. My voice is not heard. My power is unknown. Hindi nalalaman ng ibang mga tao kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Siya'y nagpapagaling. Siya'y nag-uutos. My power is unknown, even to the uttermost bounds of the earth. Their word will exceed yours, and in this I am well pleased. Ginamit siya na may kalakasan ng Panginoon sa iba't ibang mga sulong ng daigdig na ito upang ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga nangangailangan. Upang magamit siya, siya'y nagpapagaling sa pamagitan ng ating Panginoon. With my life already God's property, pinaloob ni Oral Roberts ang kanyang sarili na paggamit siya sa Panginoon.
It may seem strange that the prayer language of the Spirit coming to new life in me. In the founding days of Oral Roberts University could have that much effect. My spirit and my understanding. But the result of Oral Roberts University speak for themselves. I thank Him from the bottom of my heart. I continue daily to pray with both the Spirit and the understanding. Undergirded by the power of the Spirit in my life, and I continue to expect many miracles. Lagi tayong mag-expect ng himala coming sa ating Panginoon. Ang himala ay ginawa para sa kanyang mga anak. Tandaan po natin, ang Diyos ay nagpapagaling sa lahat ng mga may sakit. Ang Diyos ay nagpupuno sa lahat ng mga nagkukulang. Ang Diyos ay tumutugon kapag tayo ay humingi sa Kanya. Nakikinig ang Diyos sa atin. Kapag tayo ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, tandaan po natin, napakasarap ng pakiramdam. Nararanasan natin ang Kanyang presensya. Nararanasan natin sa ating buhay na siya inutugon sa ating pangangailangan. Napakasarap, kaya nga po lagi natin dalangin, Panginoon, mangusap ka muli. Mangusap ka muli. Masarap maranasan ang iyang Kanyang presensya. And continue expecting many miracles in our life. It's not likely God will call you to build university, but God does have. It's not likely God will call you to build university, but God does have a will and a way and a purpose for everyone's life. And when you pray in the prayer language, you can be 100% sure that tutugon ang ating Panginoon. Kapag tayo ay sumaispirito, magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang Diyos ay tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Tandaan po natin yan lagi. Lagi tayong humingi sa Panginoon. Lagi tayong mag-expect ng himala. At kung tayo ay nararanasan natin na parang tayo malayo sa Panginoon, alam natin, may mali sa atin. At tayo muli lalapit sa Kanya, hindi ng tawad. Repent. At kapag tayo nag-repent, makikita natin ang Holy Spirit na ang kikilos sa ating kaloob-looban. At ito'y ating isa sa buhay na. Kaya nga po sabihin natin, through the prayer language of the Spirit, I can know God's best way for me. Alam ng Diyos ang nakakabuti sa atin. Ewan po ba? Purihin natin ang Panginoon. Kaya po, lagi nating tandaan, through the prayer language of the Spirit, I can know God's best way for me. Lagi tayong sumaspirito. Lagi tayong humingi sa Kanya ng guidance. At kapag hiningi natin ang guidance sa Panginoon, makikita natin para bang smooth na smooth ang ating buhay. Para bang walang nasasayang na oras para sa Kanya. At saka napakasarap ng buwan, para bang napakasarap ng pakiramdam. Kaya nga po, kapag ang Diyos ang nag-utos sa atin, buhay na walang hanggan ang bibigay sa atin ng Panginoon. Kaya purihin natin ang Panginoon. To God be all the glory.